Hi guys! Welcome back my YouTube channel. Ayan, kamusta na kayo dyan mga kabeshi koy, mga OFW? Sana lagi kayong mag-iingat. So ngayon sa panahon ngayon, lagi tayo mag-pray kay Lord dahil hindi natin masasabi ang panahon ngayon at mga kalamidad. Ayan, lagi tayo mag-pray mga kabeshi kay Lord para lagi tayo isi-save. Ayan. Today is Friday. Today is Friday. May share lang po ako sa inyo nung araw. So, babalikan natin nung araw. Nung araw. Kasi, hindi ko alam kung bakit ko naisip uli, naalala uli yung mga naranasan ang paghihirap. Nung nakita ko sa balita na mga pagbabaha, kawawa naman yung mga tao na binabaha. Naranasan namin yun. Naranasan namin yun nung nakatira kami sa bahay na binabaha. Nangungupahan kami noon. Pag tuwing umuulan, lagi kami nangangamba. Lagi nangangamba yung mga magulang ko. Mga gamit namin, lagi nakalubog sa baha. Lagi kami naglilimas. Tapos yung mga gamit namin, nabubulok sa baha. And then yung bahay na inuupahan namin, lampas leeg. Yung tubig. Ganon kahirap ang naranasan namin nung araw. So, sobrang pagpipray ko kay Lord na hindi ako sumusuko lagi. At hanggang ngayon, nagpray pa rin tayo. Nagpipray pa rin tayo. Medyo nagloloko yata ang ilaw ngayon kasi may bagyo. Pray kay Lord para lagi tayo gagabayan. And then yung paghihirap namin noon binabaha kami. Makikita mo yung mga daga lumulutang sa tubig, lumalangoy, mga basura papunta sa bahay mo, mga putik andun lahat papunta sa bahay mo. At hindi ko rin makalimutan noon na nagkaroon ako na-experience ko yon. Isa pa lang yung anak ko, panganay, nung bumaha ng bonggang baha mga kabeshi. Ang ginawa ko is, alam mo yung planggana, doon ko nilagay yung anak ko para lang masave siya doon. Kasi ang beshi nyo hindi naman marunong lumangoy, tsaka lalangoy ka ba doon sa, alam mo yun, baha na super madumi, di ba? Kinaya namin yung mag-asawa. Sobrang hirap. Ilang bahay kaming napunta na laging binabaha. Nung nag-asawa ko, nangupahan kami, nagbukod kami, pero yung inupahan naming bahay, tama lang ang price ng pag-uupa. Siyempre nung araw kasi medyo mababa pa yung rent ng bahay. As now ngayon, di ba mahal ang rent na ngayon ng bahay. Ayun. Naupahan kami. Tapos nagbukod kami. Kasi yung mga magulang ko din nangungupahan din. So nag-asawa na ako. Nagbukod kami para magkaroon na ang sarili. Pamumuhay para magbukod ba namin. Hindi ka asa sa magulang. Ganun.
bukod kami at nagkaroon kami ng anak. Panganay ko, panganay kong anak. Then, malapit lang naman din kami sa tinitira ng nanay ko, sa magulang ko. Bali, ano lang, magkalapit lang kami ng room. Kasi inupahan namin is room lang. Di naman din namin kayang mangupahan ng apartment dahil wala naman ganun kalaki ang sahod ng asawa ko. Ito na. Ang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, yung naranasan ko at naranasan ko rin na mapahiya sa lahat ng tao, nakasama yung anak ko. Ay, sinishare ko lang sa inyo ito mga kabesi kasi para mawala ba, maano ko ba, kasi hanggat ako'y nabubuhay, naaalala ko pa rin yung naranasan ko sa buhay. Sino ba nakaka-relate dyan mga kabeshi koy, mga OFW, mga kabeshi na in-invite ka sa mga handaan. Syempre, in-invite ka, dadalo ka, di ba? Parang excited ka kasi in-invite ka. So ako, in-invite kami ng mag-ina ng kasera namin sa inuupahan namin bahay. Hindi ko na babanggitin yung tao na yon. Hindi ko na nababanggitin. Alam niya at alam niyo mo, ikaw yung tinutukoy ko. Kaya ang Diyos hindi natutulog. Yung in-invite niya kami ng birthday ng anak niya, in-invite niya kami kasama yung anak ko. First time ng anak ko na panganay. 1 years old pa lang ang anak ko. Nadadalo sa birthday. Napahiya. Napahiya kami mag-ina. Hindi ko makakalimutan yun. Oo, hindi ako palakibo. Tahimik lang akong tao. Hindi ako palaaway. Hindi ako kagaya ng iba na nanunugod, nakikipag-away. Hindi. Tahimik lang ako. Dinadalangin ko lang kay Lord na may awa ng Diyos. Matutulungan kami ni Lord at aasenso din. Nung araw na yun na napahiya kami mag-ina, na hindi ko makakalimutan mga kabis, yung ginawa sa akin ng tao na yan. Hindi ko makakalimutan hanggang nabubuhay ako at naaalala ko pa rin dito sakit. In-invite niya kami, nagkainan. Siyempre, kami mag-ina. Siyempre, pag in-invite ka, excited yun ng anak. Excited ako na madalo kami ng birthday kasama yung anak ko, 1 years old. Bumili ako ng gift, regalo ba. Kasi parang mas matanda yung anak ng kasera namin kaysa sa anak ko. Mas matanda yata yun ng ilang taon kaysa sa anak ko.
Nung nandun na kami sa birthday, nakaupo na kami. Kasi ang asawa ko wala yun eh. Nasa trabaho. Nandun siya sa trabaho. Walang alam yung asawa ko. Nandun na kami na nakaupo kami mag-ina. Siyempre, birthday yun, di ba? Siyempre, ikaw yung nag-invite. Siyempre, yung mga bisita mo, i-assist mo, di ba? Bibigyan mo ng food, bibigyan mo ng ganito, ganyan, ganon. Alam mo ba mga kabeshi, sa ginawa ng tao na yun sa amin, mag-ina, dinandaanan lang niya kami. Nilalampasan niya kami. Yung iba nagkakainan na. Samantalang kami mag-ina, nakatunganga. Kaya ang ginawa ko, umalis na lang kami mag-ina at umuwi sa bahay. Masama sa loob yung ginawa niya sa amin. Nung pagkatapos ng birthday, tapos na yung birthday, celebrate nilang araw na yun. Nung gabi na yun, pumunta yung nag-invite sa amin, yung tao na yan, sa bahay namin. Tsaka siya nagbigay ng cake sa amin. Diba? Ang galing niya, no? Naalala niya kami, bigyan ng cake, samantalang andun kami mag-ina. Nagmukhang tanga. Diba? Halos maluha-luha ako. Pinipigilan ko lang yung luha. Yun ang hindi ko makakalimutan sa isang tao na yan. Nung araw na yun, ng gabi na yun, tapos ng celebration ng birthday nila, kabashi, kumatok siya sa bahay namin. Nagbigay siya ng cake. Hindi namin tinanggap. Nagalit yung asawa ko. Ano akala niya sa amin? Bakit ba ganito ang buhay namin? Mahirap, nangungupahan, na isang kwarto lang na binabaha. Ganun na ang turing niya sa amin. Ganun ang tingin nila sa amin noon. Bakit marami silang pera, sila yung kasera namin, sila yung sila yung may-ari ng inuupahan namin kahit binabaha. Tapos ganun ang matrato nila sa amin. Okay, fine. Sa aking palalangin sa Diyos, at hanggang ngayon hindi ako sumusuko dahil si God nandiyan lang sa tabi ko at lagi ako dumadalangin. Sa sobrang pananakit, sa sobrang sakit, sa sobrang ng hinanakit ko sa tao na yun, hanggang sa ngayon, lumaki na yung anak ko, nagkaroon ng pamilya, nandun na siya sa ibang bansa nakatira. Pero ako, never ko kitang makakalimutan sa mga ginagawa mo sa amin noon. Kasi parang laging nagre-rewind dito sa isip ko yung mga nangyari noon. Natuwa lang ako sa ngayon, natuwa ako kasi sabi nila sa Bible, di ba? Ang tao nangaapi sa kapwa, hindi nagtatagumpay. Yung taong inapi, yun ang inaangat ni Lord. See? Alam nyo ba mga kabeshi, yung taong tinutukoy ko ngayon, tingnan natin kung ano na ang buhay niya. Diba? Wala na. Nabenta na nila yung bahay nila na pinaupahan, pinenta nila. Ewan ko kung ano na ang buhay nila. Wala rin akong pakialam kung ano ang buhay nila.
napapasalamat din ako kay Lord. Eto, may sarili na kaming bahay. May sarili na kaming bahay ng magulang ko, may sarili na kaming bahay ng asawa ko, at ang mga anak ko, may kanya-kanya na rin silang bahay. Yon. Pero yung tong taong to, hirap sa buhay. Kung anong naranasan namin noon, ang paghihirap, ayan din ang mararanasan niya ngayon, hanggang ngayon. Ang paghihirap. Diba? Ang Diyos hindi natutulog. Dahil kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo noong araw, yun din ang gagawin sa iyo, mas masahol pa. Kung ikaw ay mabuti kang tao at mabuti ang iyong pakikisama sa tao na nangungupahan sa iyo, mas lalong bibigyan ka ng biyaya ni Lord. Ay hindi naging masama ikaw, naging masama yung tao na yun. Kaya ano nangyari? Wala. At yun ang lagi kong tinatandaan, ang payo ng magulang ko. Di baling ikaw apihin, huwag ka lang mang-api sa kapwa mo. Dahil balang araw, ikaw yung aangat, ikaw yung aasenso. Yan lagi kong natatandaan yan sa isip ko, sa puso ko, ang aking mga sinasabi ng aking magulang at mga sinasabi sa Bible. Diba? Yun ang aking malupit na nakaranasan sa buhay ko noon. Kaya happy naman ako na ngayon kasi maganda na buhay namin. Thank you Lord. Dahil ganun talaga ang pagsubok ni Lord, kung hanggang saan ka katatag panalangin sa Kanya. Kaya kayo mga kabeshi koy, lagi kayong mag-pray at lagi kayong mag-ingat at huwag niyo kakalimutan na magdasal at magpapasalamat kay Lord araw-araw. Sa ngayon ay panahon natin ngayon ay di natin masasabi kasi bigla-bigla na lang, ganon. So, ayan, sinishare ko lang sa inyo yung aking buhay kasi wala naman hindi tayo makakapag libot-libot ba? Hindi tayo makapasya, makalabas kasi nga dito umuulan. Kaya mahirap naman magkasakit dahil maglalabas tayo, mag-video ba? Diba? Kaya ito, nag-share na lang ako dito sa room ko, yung mga karanasan ko. Ayan ang buhay ng beshi ninyo mga kabeshi nung araw. At lagi nyo tatandaan mga kabesh, lagi tayong mag-pray at lagi tayong mag-iingat. Ayan. So, ayan mga kabeshi, pasensya na kayo at medyo madrama ang iyong beshi pag-share sa inyo. Please comment na lang sa inyo. Please comment na lang mga kabeshi. And don't bashing. Yan. Thank you nga pala sa mga kabeshi ko, sa mga subscriber dyan na nandyan lagi ha. Nandyan lagi sa ano ng aking profile. Nakikita ko kayo kung sino-sino. Nakikita ko yung mga subscriber ko na andyan. Thank you so much. Sana mas lalo kayong i-bless ni Lord at lagi kayong gagabayan. At sa mga bago-baguhan at dumandaan sa wall ninyo dyan, sa cellphone, sa kahit ano, please paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel. Kahit konting tulong lang, yun. Kasi kaya ko lang tong ginagawa, pagbablog na hindi ko nakasama yung pamangkin ko kasi gusto ko rin makatulong din ako sa magulang ko kasi ngayon talaga matanda na yung mga magulang ko
may mga edad na. Ang tatay ko, nasa 80 plus na. Nanay ko, nasa 70 plus na rin. So, syempre, gusto ko rin makatulong. Alam mo na, mga kabeshi, wala naman na tayong trabaho dahil may edad na rin tayo. Ayan. Isa na rin akong lola. Oo, di ba? Sa edad natin, isa na rin akong lola. Di ba? At saka mga kabeshi, kailangan nating mag-ayos kahit na may edad tayo. Huwag natin pabayaan yung mga sarili natin. Kailangan din natin mag-ayos. Kailangan smile. At bawal malungkot, bawal masal. Yung mga shinare ko sa inyo kasi naalala ko lang yun. Kaya sana